sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Patuloy tayo magpasalamat sa dakilang Ama na tayo patuloy na pinagkakalooban ng mga ganitong pagkakataon na makarinig ng kanyang magandang balita. Samantala, bago tayo magpatuloy, tayo muna po imanalangin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit. Taos puso po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan. Salamat sa gabing ito na muli na naman kaming makakarinig yung buting balita. Hindi lang mabubuting balita, kundi magandang balita. Pagkat ang lahat ng ito'y para sa aming ikabubuti. Salamat Ama. Sa gabing ito, dalangin namin gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa. Ikinig. Upang sa ganon, mabuksan ang aming pangunawa, aming puso, na maluwalhati naming matanggap ang biyaya na nagmumula sa iyong mabuting balita. Lord, we also ask for your double portion of your anointing to be upon sa aming kapatid na gagamitin mo sa magpapahayag na iyong salita, Panginoon. And of course, sa music ministry, Panginoon, anoint them as they sing praises to you and as they play the musical instrument, Father God. May your name be glorified tonight, Father. Again, we bring you back the highest praise, the highest glory,
and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Purihin ang Diyos. At again, para sa lahat, North, South, East, West, Comfy, magandang gabi po sa inyong lahat at enjoy listening. As usual, Panginoon, habang mga kapatid, habang tayo nag-aantay sa mga kapatid pa natin maglalagin, tayo muna po'y makinig na magagandang awitin. Original songs coming from the Lord, no? Let's sit back and listen. Enjoy listening to our new songs. Dumaan man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin man panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin man ang panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon aming Ama. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Landas mo'y iniwanag, basta't Panginoon.
Tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Basta't Panginoon kasama ka. Kasama kita, Jesus. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Di na aalis pa, di na lalayo pa, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Di na aalis pa, di na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod
sa'yo. Ang buhay mo'y iyong binigay sa tulad kong walang dangal. Mula sa krus iyong inialay, pag-ibig mo na walang kapantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka, ang alay ko'y awit ng pagsamba. Inako mo karumihan ko, namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo. Narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking tulong na ibinigay mo. Jesus, ako'y duka kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at pupurihin Jesus ang dakilang ngalan mo.
Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat ng nais niya'y magaganap. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat
Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa nang likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalan Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Every time that I can feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter. But in the end, No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. I was strong and I learned it was you all along. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor. And in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. And I will sing in
advance of the song. Yan, thank you Lord sa mga awitin. Nasabayan ba natin mga kapatid? Sarap sabayan yan. Again, patuloy po naming ibinabalita sa inyo yung ating YouTube channel mga kapatid ha. At Comfy Media 4713 ha. At Comfy Media 4713. Click the subscribe button. Watch, like, and share our videos. Ano ha? At ganito po ang makikita natin. We have different playlists sa Comfy Music. Nandiyan ang ating dakilang pagsamba songs and awit pagsamba songs. Ano ha? And of course, yung ating mga special events, anniversaries, concerts, album launches, and fun run. Ano ha? Napakasarap gunitain yung ating mga nakaraang mga activities, mga nakaraan nating kabisihan. Ano ha? Nakaka-bless mga kapatid. Ha? It's really inspiring. Ano ha? And of course, yung ating mga outreaches, sa Metro Manila, gathering and fellowship, makikita rin lang po natin doon. And of course, yung ating mga seminars, highlights of some of our seminars. Kapatid. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagdadaos ng kanilang special day. July 12, 2023. Happy birthday. Of course, ang kapatid nating masipag. Hindi, ang tawag dito, mas nakakapagod sa kanya, walang ginagawa. Si Sister Auring de las Alas ng ating Mendez. And Brother Joseph Makalagim. And Sister Audrey Dimaano. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Thank you Lord. Enjoy your day mga kapatid. Sa mga nag-celebrate ng birthday nila, no ha? Okay. For tonight, ihanda na natin ating mga sarili. Tawagan na natin yung ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayong magpuri sa ating dakilang Diyos. Let's welcome our praise and worship team dito sa Comfy BF. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Napakagandang araw upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, 2 o 3, magtipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kalagitnaan. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Awit na po tayo sa Panginoon. Hanggang sa pumuti ang inyong mundo at kayo'y tumanda.
Hallelujah. Tunay na ang pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. So, tunay na ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa atin sa mga nagdaang panahon, ng pag-ibig niya, pagkalinga niya. Siya'y laging nariyan. He is just a call away. Damang-daman natin kanyang pag-ibig. Kaya, wala tayong may babalik sa Panginoon. Kundi ang ating papuri at pasasalamat. Buong puso tayong umabot sa Kanya. Sambahin siya dapat. Sapagkat siya'y karapat dapat. Amen. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo,
banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Lahat tayo mga kapatid. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa ating Comfy Music Ministry. Thank you, mga kapatid. God bless you. At for tonight, sa pagpapatuloy ng ating series, Prayer in Every Old Testament Book of the Bible. Yan. Handa natin yung ating mga ballpen, notebook, and of course, our Bible. And for tonight, ang makakasama po natin ay walang ibang kundi ang ating kapatid, Sister Nene Awang. Let's welcome her. Thank you, Lord. Una po sa lahat, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa privilege na muli ay makapag-share po sa atin tungkol po sa book ng Job at yung mga panalangin doon. Yung pong na-assign sa akin ay yung pong last part at talagang napakabait po ng Diyos kasi nasa tuwa ko po ng pag-aaral na ito ay pinakinggan ko po yung audio niya at saka yung may visual na rin po, yung Job 1-42. Napakaganda po pala ng book na ito. At sabi nga nung isang Bible dictionary, na ito ay parang yung sa 2 Timothy 3:16 na magagamit natin for doctrine, correcting errors, finding faults, at instructions for right living. At talaga naman po, pag inunawa natin itong Book of Job, makikita natin kasi ang madalas na alam lang natin dito sa Book of Job ay yung katanungan, bakit ang mga righteous nagsasuffer? Tapos yung mga wicked ay nagpa-prosper. Pero alam niyo, nakakatuwa nga ang Book of Job kasi
para siyang isang Bible din na nagtuturo sa atin ng maraming aral. Kasi maraming diskurso po dito na nagpapakita kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Yun naman po talaga ang purpose natin pag tayo ay nagbabasa, nag-aaral. Ang ating purpose ay makilala natin ang Diyos at ma-share din natin yung pagkakilala na ito sa mga tao. Sa gayon sila din ay makilala nila ang Diyos na hindi naman po ang Diyos ay mabangis at minsan kasi ang tingin ng mga tao ay parang pulis ang Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Praise God. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, tunay na napakabuti mo sapagkat binibigyan mo kami lagi ng pagkakataong makadaupang palad po kayo at ma-share po ang mga bagay na itinuturo po ninyo sa amin sa mga kapatiran. Salamat, Lord, na sa aming kawalan, kayo ang aming kapunuan. At sa amin pong pagnanais na higit kayong makilala, Lord, unveil more of yourself to us, Father God, as we study and read your words and share them to people. Salamat, Ama, at yung mga makikinig din, Lord, magkaroon kami ng kaalaman at higit ka naming makilala at lalo kami maging masigasig na i-share po kayo sa marami pang tao, lalo na po yung hindi pa nakakakilala sa inyo. Muli, Panginoon, samahan kami na inyong Espiritu, buksan ang aming puso, ang aming kaisipan, at maipamuhay po namin ang mga salitang aming maririnig, Panginoon. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin, na sa aking kawalan. Kayo po, Panginoon, ang mangungusap. Thank you, Lord. Maluwalhati po kayo, Lord, sa aming pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Ang ating pong word ay hango po sa Job 42 verses 1 to 6. Kinuha ko po ito sa Amplified version, classic version. Kasi po, meron siya yung mga naka-parenthesis na ganyan, na nagpapaliwanag na kung ano yung mga kahulugan. Basahin ko po, mga kapatid. Ito po ay sagot na, yung nagsagutan na sila si Job. Kasi alam naman natin, ang panalangin ay hindi lang yung paghingi kay Lord, yung request, supplication, kundi ang panalangin po ay dialogue with God, communicating with God. At dito po sa Book of Job, pag tayo ay nagbabasa, makikita natin na nakakatawa, nakikinig po si Lord sa usapan ng ng mga kaibigan ni Job. At meron pong isang karakter na natuwa ako. Kasali siya, pero hindi siya kasama doon sa nirepriman ni Lord. Ako po, merong mga letter E na natutunan po dito sa panalangin na ito ni Job. Then Job, basahin ko po yung Job 42 verses 1 to 6. Then Job said to the Lord, I know that you can do all things, and that no thought or purpose of yours can be restrained or thwarted. Tapos, naka-enclose po, you said to me, sinabi ni Lord sa kanya, who is this that darkens and obscures counsel? Tapos, naka-enclose din po, by words without knowledge. Therefore, sabi na, naka-enclose ulit, I have, sabi niya, rashly uttered what I did not understand. Si Job po ito, sinasagot niya, yung sinasabi ni Lord sa kanya. Nakakatuwa po yung dialogue nila, no? Close na close encounter. Kaya, maaaliw po talaga tayo. Sabi niya, I rashly uttered what I did not understand. Things too wonderful for me, which I did not know. Makikita din po natin yan sa Job 32 verse 8. Tapos sabi niya dito, I had virtually said to you what you had said to me. Here, I beseech you and I will speak. Sabi niya, I will demand of you and you declare to me. I have heard of you, sabi niya, naka-enclose po, only by hearing of the ear. But now, naka-enclose po, my eyes see at deep, pero ang nakalagay is spiritual eyes. Therefore, sabi niya, I loathe my words and abhor myself and repent in dust and ashes. Sa sa Amtrak Dictionary, natuwa po ako, that the main problem discussed in Job is the justice of God. Sabi niya, in suffering about the righteous to be afflicted. Diba, nabanggit last time yung affliction ay severe trials, no? Yung mga matitinding pagsubok po na minsan, alam nyo, may natutunan po ako. 2 pong test ng tao na pwedeng ikalapit niya o ikalayo niya kay Lord. Una, adversity. Marami po sa adversity, marami nakakalapit kay Lord. Yung isa po, prosperity. Ito po, marami po akong nakitang pinayaman po ni Lord. Pero alam nyo, lagi na lang nilang sinasabi pag Sunday, kasi may trabaho. Kaya yung isa pong nakakalungkot. Kaya, pero dito si Job po, ang niya, yung discussion nga nila, alam niyo naman, nung unang panahon, pagka ikaw ay
nagsasuffer, ibig sabihin, kinikurse ka ng Diyos. Pag ikaw ay umuunlad, binibless ka ng Diyos. So, yun ang concept ng yung sinaunang mga Hudyo. So, ang sabi po dito sa dictionary, ang mga righteous ay nagsasuffer, sabi niya, it is settled by showing that while the hand of a just God is manifest in His providential government of human affair, it is His sovereign, pag sinabi pong sovereign, supreme authority over all created things. Sabi, it is the sovereign right of God to choose His own time and mode of retribution. Ibig sabihin, retribution, yung to punish or to reward, no? Both the evil and the good, and to subject the graces of His people to whatever trials He deems best. So, ang Diyos po talaga ang nanunukala, di ba? Nag-usap pag tinignan niyo yung chapter 1 po ng Job, nag-usap si Satan, sabi ni Satan, kaya lang naman yan sumasamba sa iyo kasi lagi mo siyang pinagpapala. Pero subukin mong kantiin siya. At ang nakakatuwa naman, alam nyo, talagang alam ni Lord lahat, no? Alam ni Lord kung paano magre-react si George. Sabi, sige, gawin mo lahat sa kanya, wag lang yung buhay niya. At tapos eto, nakita ko po mga kapatid, dahil dito, may natutunan po ko yung sa Romans 13 na sino nga ba ang makakapagbigay ng ng advice kay Lord, no? Sabi sa Romans 11:33 po. Alam nyo, talagang, kasi sabi nga ni Job, ay, akala ko yung alam ko na, pero hindi ko alam. Pero ngayon, sabi niya, dati naririnig lang kita, ngayon nakita na kita. Alam niyo sa Romans 11:33-38, sabi po sa NLT po, oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge, naka-exclamation, how impossible it is for us to understand His decision and His ways. Totoo naman po, Isaiah 55, His ways are farther than our ways. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to give Him advice? Kaya wala talaga, minsan nasasabi natin, malakas tayo kay Lord, ano? Pero ang totoo po mga kapatid, settled na yung kalooban ng Diyos at tayo ngayon, kung ano yung nagagawa natin ngayon, dahil yun ang niloob ng Diyos sa atin, na gawin natin. At noon pa yun, pinanukala na po ng Diyos sa atin. And who has given Him so much that He needs to pay it back? For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever and ever. So, lahat po ng pangyayari ay intended that God be glorified. At tayo naman po na tinuturuan ng Diyos sa trials and testings natin. Kagaya ko po, alam niyo po ba na halos 2 buwan po ako magkasakit na hindi ko po maintindihan. Ako mismo nurse na, hindi ko ma-assess yung sarili ko. At ang isa pang nakakalungkot po, ay nawalan po ako ng panlasa. Siyempre, pag wala kang panlasa, hindi ka rin makainom. Hindi talaga pong, nung finally po, nag-pray ako kay Lord, if I will go to the doctor. So, in-impress naman ni Lord sa akin, yes, sabi niya, I have heard your prayer. So, napunta po ako sa doktor. At nakita ng doktor na mayroon daw po akong urinary tract infection. Siyempre, pag may urinary tract infection, antibiotic talaga. Alam niyo, pag kainom ko po ng antibiotic, lalo pong sumama ang pakaramdam ko. Lalo akong parang pinitpit na luya na hindi ko po maintindihan. At lalo pong sumama ang panlasa ko, hindi ako makakain. Sabi ko nga kay Lord, Lord, magtuturo lang naman po ako ng Job. Pwede po ba iparanas? Tapos ito pa po ang matindi. Pagka nagsusuklay po ako, parang nararamdaman ko, parang may mga tagyawat po sa ulo ko. Ano ba naman to? Pati ulo ko hanggang paa. Kasi may namamagasa pa ako. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ako makapagreklamo kay Lord. Ang nasasabi ko lang, Lord, paano po ako makakapaglingkod sa inyo kung ganito pong masama ang pakaramdam ko? At natutuwa naman po ako kay Lord kasi alam niyo mga kapatid, kahit pala physically tayo ay may ailment. Basta spiritually, lagi tayo nakikipag-ugnay sa Diyos. Alam niyo, sinasabi ko na nga kay Lord, Lord, kukunin mo na ba ako? Ano naman, silent naman si Lord. Kaya alam ko, hindi pa ako. Kabiruan ko ng isang brother, yerba mala daw nung kamere. Bad grass daw, hindi namamatay. Pero sa bagay, yung dating masamang tayo, namatay na po yun. At tayo ay buhay ngayon. We are dead to sin, but alive in Christ.
So, thank you Lord po talaga. At tandaan din po natin, yung nga sinabi ko na meaning ng yung dito sa Job, yung main feature ng Job, na talagang in everything there is a season. Kaya kung may mga panahon po talaga na nakakaranas tayo, parang panahon din, umuulan, umaaraw, bumabagyo, at hindi natin alam kung kailan. Sa ibang bansa po, 4 seasons sila, may autumn, may spring, no? May winter, may summer. Pero salamat nga po na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Kasi ako nga po natutuwa kay Lord na pagkakaibigan natin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi na tayo magtataka kasi alam natin kasama natin ang Diyos na kahit sa anong sitwasyon ng buhay natin. Yun po ang isang alam niyo, nag-comfort talaga po sa akin. Tanong nga po na isang kapatiran, Sister, hindi ka ba na-depress? Sabi ko, hindi naman. Kasi alam ko kasama ko si Lord eh. At pagka hindi maganda ang pakiramdam ko, nagpe-pray ako in tongues. Minsan nakakatulugan ko ang pagpe-pray in tongues. Nanonood ako ng mga Christian movies. Kaya yun po talaga. Thank you Lord po talaga doon mga kapatid. So, anong matututunan natin dito muna sa yung pag-uusap ni Job? Una, in-acknowledge po ni Job yung sovereignty at saka omniscience ni Lord. Di ba sabi nga niya, Job's discovery that he knew nothing, that his eyes sees nothing. Kaya alam niya, sabi niya, wala naman akong alam pala talaga. Kung hindi ko, yung naririnig ko noon, ay ngayon ko lang nakikita with, totoo naman po, in the eyes of faith, we can see God. Kahit hindi natin siya nakikita physically. Pero in the eyes of faith, nakikita. Di ba, alam naman natin, ang faith is to be certain of the things that we cannot see and to be sure of the things that we hope for. So, ano pa ang natin dito mga kapatid? Ito ang nakita ko. Sa panalangin po, kailangan sigurado tayo that we have unang letter E, established relationship with God. Tingnan nyo ko kay Job po ha. Pag sinabi pong established, settled, founded, certain, and assured. Ito ang natuwa ako. God called Job his servant. Sa Job 2:3, sabi niya, Satan, look at my servant Job. At naalala ko po yung pagtawag naman sa akin ni Lord na yung nga, eto, narinig ko, sabi niya, my child, your sins are forgiven. Come and follow me. Kaya, alam niyo po, hindi ko talaga inaalis sa sarili ko na alam kong anak ako ng Diyos kasi sinabi niya. Pero salamat nga po, hindi ako naging anak ni Lord dahil mabuti. Wala po sa ginawa ko, kundi dahil yon sa kagandahang loob at grasya ng Diyos. So, ito po nakakatuwa. Tapos, paano natin alam na establish ang relasyon nila ni Lord? Kasi si Job, hindi pa man nagkakasala yung mga anak niya sa Job 1:5, nag-o-offer na siya ng sacrifice. At alam nyo, sabi niya lagi sa Job 2:10, shall we receive only good things from God and not bad things? So alam niya kung sino itong Diyos na sinasamba niya. Pangalawa, Job is engaged actively in his relationship with God. Kaya tayo po pag nananalangin, makinig tayo kung ano sinasabi ni Lord at minsan may sasabihin tayo, pero mas maganda po, nakikinig tayo sa Kanya. Sa Job 19:20, alam ni Job na his Redeemer lives. If your Redeemer lives, if our Redeemer lives, di alam natin na we can engage to Him, yung in communicating with Him actively. Tapos, nakakatuwa pa, when Job asked, ang Diyos ay nagre-reply. Pero ang naalam niya, nakakatuwa si Lord pag sumasagot. Hindi niya sinasabi, halimbawa, sasabihin ni Job, ba't ganito? Ang sasabihin nila, bakit nandoon ka ba nung nilikha ako ang foundation ng earth? Nandun ka ba nung yung mga hayop ay nanganganak ng ganito? Ay, nakakatuwa po pag sumagot si Lord. Nandun ka ba nung siniset ko ang boundaries ng water at saka land? Oo nga naman, di ba? Yung dagat, kahit na pag nag-tsunami lang naman. And God also allows that na lumalampas sila sa boundary nila. Pero pag tiningnan nyo, ito pong isang, mai-share ko lang, doon po sa yung underground river, magtaka kayo. Kasi yung pintuan po ng cave, alam nyo, ito yung dagat, tapos yung sa loob niya, tabang. Pagka tiningnan nyo po, bakit sabi ko hindi nagmi-mix? Ako po talaga sa curiosity ko, tinikman ko yung tubig doon sa loob ng cave, tabang. Tapos yung sa labas, alat. So, ba't kayo hindi nagmi-mix, no? Yan ang isang wonder talaga nung underground river. So, Job is, number 1, establish relationship. Number 2, engage actively. And if you are engaged actively with your relationship with God,
We expose ourselves to God. We allow God to examine us. Ayan, no? Examine us. We allow God to examine us, scrutinize us. No holds bar na sinasabi. Kaya nga doon si Job, di ba, yung kay Pastor Simple nga, yung mga complaint ni Job. So lahat talaga ng laman natin, yung gut natin, kumbaga, yung kasukasuan, kaya ano natin, yung sikmuraan natin, ine-expose natin kay Lord na wala tayong itinatago kay Lord. Ang totoo naman po, alam na naman na ni Lord eh. Pero napaganda po na hayaan natin ma-expose tayo kay Lord, hayaan natin i-examine tayo ni Lord thoroughly, i-scrutinize niya para, kasi hindi naman natin nakikita yung mga mali natin, para masabi niya sa atin na eto yan anak, eto yan anak. So, after exposing, examining ourselves, now we can entrust everything to God. Lahat, wala na. Ano pa bang hindi natin pwedeng i-entrust? Yung sinasabing total and absolute surrender to God. Kasi siya lang naman talaga ang buhay natin. Siya lang nakakaalam ng tungkol sa atin. Ano pa bang itatago natin sa Kanya? Kaya itiwala na natin sa Kanya buong buhay natin, pati mga kamag-anak natin. Ako nga po, yung mga kapatid ko, sabi ko, lately meron sila mga issue. Naku Lord, sabi ko, ayaw ko mag-isip. Basta kayo na po, eto po, ini-entrust ko rin po sila sa inyo dahil masigit nyo silang alam dahil kayo naman po ang lumikha sa kanila. Kaya napakaganda po sa number 1, establish relationship. We engage actively in that relationship. We allow ourselves to be exposed and examined by God. And then next, we entrust everything to God. Lahat, ipagkatiwala natin. Kung ang future nga natin, di ba? Alam na ni Lord John. Kaya pati yung future natin, pagkatiwala natin sa Kanya. Kasi mga kapatid, naroroon na siya sa hinaharap. At ito ngayon, no, yung kumbaga, kaya nga, yung nung nag-share din ako, author and finisher. Kasi ito yung sa gitna po, yung sinusulat pa, parang tayo pa lang ngayon pa lang sinusulat, pero kay Lord po tayo ay tapos na yung aklat ng buhay natin. Kaya pag nag-end na yung life natin, tapos na po. Si Lord, alam na niya kung paano tayo magtatapos. Tayo po, dahil finite tayo, hindi natin alam. Pero mas maganda po, entrust natin, material, financial, relational, spirit, lahat po ng mga bagay tungkol sa atin. Dahil wala namang pong nalilingid sa Diyos. So, entrust everything to God. At ito po ang maganda. After Job did this, no, na in-entrust, sabi niya, ikaw naman nakakaalam. He was enlightened, na kaya nasabi niya, now I can see you, sabi niya, with my spiritual eyes. Nakikita ko na kung ano ang mga ginagawa mo sa buhay ko. At siyempre, nagkaroon na rin po ng pangunawa. Pag sinabing enlightened, nagkakaroon ng pangunawa. At alam niyo, ang isang napakaganda, nag-repent siya, sabi niya, I hate myself for saying these things to you na dapat hindi ko sinasabi. Kaya minsan tayo din po, no, dahil sa minsan, alba, in severe pain tayo, makakasabi tayo ng mga bagay-bagay kasi nasabi niya, I curse the day that I was born. So, pinagsisiya niya rin yun. Kaya alam niyo mga kapatid, etong napakaganda sa ating Diyos. Pag tayo lumapit sa Kanya, we can say anything. We can open our hearts, no? We can open our guts to Him. Nang hindi siya magsasabing, kaya napakaganda yung kanta yung, kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo. Kasi talaga mahal po tayo ni Lord, no? We can open up ourselves and trust everything to Him. Siya lang po ang trustworthy person with a capital P na pwede nating paglagakan ng buhay natin na hindi tayo magsisisi. Ako po, nung inilaga ko ang buhay ko at ng anak ko sa Panginoon, hindi po ako nagsisi. At kahit itong nagkasakit ako, hindi ko sinabi, Lord, bakit? Ang inano ko lang kay Lord, Lord, I know you are teaching me something. Pero hindi ko pa maunawaan ngayon. Pero alam ko, Lord, isa sa mga araw na ito, mauunawaan ko rin. Kaya ano lang ako, yung chill lang ako. Pagka medyo hindi maganda pakiramdam ko, sasabihin ko lang, praise God, thank you, Lord. Ganun po. At alam ni Lord yan. So ito po, meron akong isang letter E na in-include na natuwa po ako. Yung si Elihu. Kasi, si Elihu po, ang pangalan niya, ang meaning ay my God is He. Sa Job 33:23-27, he was not reprimanded by God, no? Hindi siya nireprimand ng Diyos. Kundi sabi ni, di ba, after nag-usap na sila ni Lord, o sabi niya, yan tatlong kaibigan mo, sabihin mo, puntahan mo at sabihin mong ipapanalangin mo sila, dahil hindi ko gusto yung ginawa nila. Nakakatuwa si Lord, di ba? Pero hindi po kasali tatlong kaibigan na sinabi po doon sa pagbinasa ninyo. Kaya natutuwa ako. So, mga kapatid, in conclusion, eto po, natuwa po ako kay Lord. Siyempre, alam nyo naman, pagka ako po ay
nagsishare, natutuwa po ako kay Lord kasi lagi pong may mga bumababa na words. Alam nyo, pag ako nga po binabalikan ko yung mga tulang ibinigay ni Lord, kahit ako po namamangha na isusulat ko yon. Kaya salamat po talaga. So in short mga kapatid, ang buhay ni Job after yung suffering niya, ibinalik ng doble pa. Yung nga, naging kung 700, naging 14,000, lahat basta. At tapos ang gaganda po ng mga pangalan ng mga anak niya, nakakatuwa. Yung puro puro bright, sunny ang mga ibig sabihin ng pangalan ng mga anak niya. Kaya thank you Lord, no? Kasi yung asawa niya, biro niya, pati asawa nga niya, sabi, sumpahin mo na ang Diyos, no? Meron talaga minsan, pagka tayo nagdurusa na, sasabihin natin, pag nanonood nga ako ng mga Christian movies, yung mga, nawalan ng anak, tapos nawala ng asawa. Sabi, if God really loves us, why did He took my wife? Why did He took my my daughter that I love most? Yung nga sabi ko kanina doon sa, di ba yung sa dictionary, ang Diyos lang po talaga ang nanunukala kung anong araw, panahon na tayo itatry niya para din sa ating ikabubuti. O biro ninyo yung mga pangyayari sa buhay natin, sa ikabubuti din po natin. Pero minsan, kasi nga, ang makitid ng utak natin, parang kagaya din ni Job na nung una hindi niya naintindihan ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya rin alam na it was God who allowed Satan to inflict pain upon him. Pero, alam niyo tayo ngayon, salamat nga, alam niyo mga kapatid, na itong Book of Job ay naisulat na. Kaya tayo ngayon, pagka meron tayong mga afflictions o mga pangyayari sa buhay natin, pwede tayong maka-identify kay Job. At nga, pag tinignan ninyo, hindi niya man niya sinumpa ang Diyos. Manapa, sabi niya, the Lord giveth, the Lord taketh. Pag may binigay ang Diyos, siya din ang mag-ano. At totoo naman po, no one can have anything unless God gives it to us. John 3:27. So, I would like to end up po itong pagtuturo sa isang tula. Natuwa po ako talaga kay Lord. At saka itong si Elihu, basahin niyo siya. Mas bata siya dun sa mga kaibigan ni Job pero nagsalita siya. At pag tiningnan niyo naman yung kanyang yung mga diskurso niya, full of wisdom po talaga. At ang meaning ng pangalan niya, my God is He. So alam niya kung sino ang Diyos. Alam niyo, napakahalaga po talaga mga kapatid. Of course, hindi ko sinasabi sa inyong ganap na ang pagkakilala ko sa Diyos, hindi po. Habang nag-aaral nga po, alam ko na marami pa akong matututunan kay Lord. Sa tuwa ko nga po nito, alam niyo na nag-aaral ako, yung mga 2 oras po yata, inupuan ko yung chapters 1 and 42. At natutuhan po ako kasi yung mga diskurso ng kaibigan niya, parang lagi sa magsisi ka na kasi may ginawa kang ganito, magsisi ka na yung 3 kaibigan. So, imbis na ma-encourage si Job, lalo pa siya na-discourage. Kaya tayo po mga kapatid, when there are people who lost their loved ones, minsan yung silence natin mas nakakaganda pa. Yung tapik sa balikat, yung yakap, yung pagkamay natin, mas encouraging pa po yung kaysa yung nagsasalita tayo na yung nagpapaliwanag tayo. Minsan wala naman pong paliwanag talaga eh. Alam nyo, lalo na pagklaro sa atin kung sino ang Diyos na sinasamba natin, hindi na natin kailangan ng paliwanag. Kasi alam naman natin na ang Diyos ay laging kasama natin. So ito po yung yung tula na ibinigay sa akin ni Lord. Kung ang Kristiyano ay may matinding sakit o dusa, huwag mag-alala, di siya nag-iisa. Ayan. Thank you, Lord. God is Emmanuel, lagi natin siyang kasama. Pagkat nangako si Yahweh, di kita iiwan o pababayaan, lagi mo akong kasama. Yan, very encouraging po yan na lagi natin. Kaya alam nyo, sabi nga nila sa akin, lumabas-labas naman daw ako, nagpapainit naman po ako, nagpupunta din naman ako sa araw. Pero mas gusto ko nga doon sa kwarto kasi alam nyo, minsan uupo ako, sabihin ko, Lord, ba't ba ang bait-bait mo sa akin? Kahit ganitong minsan meron ako mga hindi magandang isip, mga ganon. Pero talaga pong, alam nyo, mamemelt yung heart natin, ma-overwhelm tayo. Kasi talaga pong napakabait ng Diyos, hindi kayang i-comprehend ng utak natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahang loob. Na kahit nga po wala akong wala akong gana kumain. Basta sabi ko Lord, paano mo ako gagamitin ng ganito, 'di ba? Promise mo na yung kagaya ni Moses na kahit matanda na, malakas pa at yung nga malinaw pa ang mga mata. Thank you Lord. Ito po iron spec po kasi yan na salamin at na nakakabuti sa health kaya sinusuot ko po siya. Pero hindi siya talaga yung para para sa vista, yung yung hindi nakakakita. So yun po mga kapatid, no? Pagkat nangako si Yahweh, di kita iiwan, pababayaan, lagi mo akong kasama.
Sa kanyang pangako, di siya kailanman nagtatalusira. Totoo yan mga kapatid. Ang ano lang, subject tayo sa time. Kasi hindi naman yung timing ng Diyos ay perfect time. Yung sa atin, imperfect. Hindi natin alam kung anong kailan. Tulong at gabay niya maaasahan sa tuwina. Maaring di natin kita pagkilos niya. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos na sa atin tumutulong, di umiidlip o natutulog pa. Huwag kailanman mag-atubiling lumapit at dumulog sa Kanya. Di niya tayo sisipayuin pagkat napakabuti niyang Ama. Yan po ang huwag nating kakalimutan. Ang Diyos na kaya nga ang itunuro niya sa mga disipulo, no, ganitong panalangin. Call God our Father. At lagi pong nakalagay doon, your will be done on earth as it is in heaven. Tayo po ba pag nananalangin, sinasabi natin, Lord, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Alam niyo mga kapatid, sa Philippians 2:13, siya naman din po, He makes us willing and able to do His will, para sa gayon, yung kalooban niya na sinasabi niya sa atin, magampanan natin. At yung banal na espiritu na sa atin, yun po ang magpapakilos sa atin para ang kalooban lagi ng Diyos ang magawa natin. At habang nga po akong may sakit, meron nung pinalista si Lord sa akin, ang tawag ko ay the Lord's payroll. Sabi ko, Lord, okay, sige po Lord, ganito, ganyan. At natutuwa naman po ako, nakakomply na ako nung last month, ngayong buwan na naman po uli. At yun ay monthly pong pinapagawa sa akin ni Lord. Kaya mga kapatid, mabait po ang Diyos, mabuti ang Diyos. Huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa Kanya. Maaring yung mga pangyayari sa buhay natin ngayon, hindi natin maunawaan. Pero alam niyo isang bagay, alalahanin natin palagi yung 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sabi doon, pray at all times. At all times po. Ibig sabihin, sister, 24/7. Nasa sa inyo po yun. Kasi yung pagbanggit lang sa pangalang Jesus, yung pagpipray in tongues, ay po yan panalangin yan. Pray at all times. Be thankful always. Lagi tayong magpasalamat kahit hindi natin naunawaan. Ako nga po, hindi ko naunawaan itong nangyayari sa akin. Biro nyo, nag-loss po ako ng 13 pounds para maganda tingnan. Pero wag ko kayo mag-lose pounds ng kagaya ko, nang inawalan ng gana ng pagkain. Kasi talaga po yung bibig ko parang tabla, yung wala po talagang panlasa. Kaya siyempre, pag walang panlasa, wala ding gana. Kaya hindi ko man maunawaan, ang sabi ko lang, thank you Lord, kasi alam ko namang sinasamahan ninyo ako at hindi nyo ako iniiwan. Yun ang aking comfort na alam ko laging kasama ang Diyos at hindi niya ako iniiwan. Kaya mga kapatid, ano pa ba ang hihilingin natin sa Diyos? Alam niya lahat. Sabi nga ng isang psalm, praise the Lord who carries our burdens day after day. We cast all our cares upon Him and He gives us rest. Matthew 11:28. He gives us rest. At kung gusto natin ng kapayapaan, sabi niya, di ba? May kapayapaan. Yung mga nagtitiwala sa Kanya, bibigyan niya ng kapayapaan, sabi sa Isaiah. At He is our Prince of Peace. So what else do we need? The Lord is my shepherd. I have everything I need. So when we come to God, when we go to God, tandaan natin mga kapatid, if we have an established relationship and if we are engaged actively in that relationship, we expose ourselves to Him, we allow Him to examine us, then our eyes will be open, we will be enlightened. At pag na-enlighten ang eyes natin, kagaya ni Job, masasabi natin, now my eyes see at thee. Dati I'm just hearing from others about you. Now my eyes see at thee. We can see in the eyes of faith how good God is. Tandaan natin, the life of a Christian is a matter of not of sight, but of faith. Siyempre, nakikita natin yung suffering natin. Pero alam nyo, si Lord, alam na niya ang gagawin niya bago pa nangyari yon. At sa Kanya, tapos na ang istorya na yon. So, kanina natin pagkakatiwala ang lahat. So, let's entrust everything to the one who is trustworthy and so much reliable, to the one who created us, to the one who is the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of Glory, the Lord of this universe. Kaya mga kapatid, His eyes is upon you and me always. Laging nakatuon ang Kanyang mga paningin. Kaya gusto ko yung kanta na, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Kaya lagi pong nakatuon ng Diyos ang paningin niya sa atin, hindi niya inaalis kailanman. He hold our backs. Kaya pag meron pong pangyayari sa buhay natin, huwag tayong tumakbo kahit kani-kanino. Tumakbo tayo sa Diyos na buhay na nakakaalam ng ating buhay.
Amen, mga kapatid. Tayo po ay manalangin na muli, Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaming magkakapatid, kay Kristo, pinagkakatiwala namin ang aming buong buhay sa inyo. Alam namin, Lord, kayo ang may-ari ng buhay namin. We are yours and you are mine, our Lord. Thank you so much, Father God, that we have this privilege that we can go into your presence anytime, Lord. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you for the grace that you allow us to use so that in every situation in our lives, we can always magnify you, Father God, and give glory and honor to you. And we can always say, we love you, Lord, in spite that we don't understand things that is happening to us. We love you, Father God, because you are indeed worthy to be praised, worthy to be adored, and worthy to be worshipped. Thank you so much, Father God. All glory, all honor is yours. In Jesus' name, amen. Amen, mga kapatid. 2 Timothy 2:2.